Okay, so mula tayo sa aking tatalakay ngayong hapon na ito. Ito ay nakita ko lang. Good afternoon, Bro Jando, watching from Davao City. Shout, Brad. God bless you. Oh, shout out. Okay, ito yung nakita ko yung video. Ayan, oh. So, gusto ko lang anuhin ito. Mga sinabi niya rito, ano. Kinggan muna natin ang sinabi niya, anong mga sinabi niya rito sa naturang video. Ito. Ay. Adunay Catholic Faith Defender nga nag-ingon nga nagtudlo usab sila Naririnig mo dyan? nga Sabado ang igpapahulay sa mga Kristiyanos. dili gini pwede nga dili na mo iwali tungod kay mao kini ang pagtulon-an sa Dios nga giwala sa Romano Katoliko. Nga Sabado ang igpapahulay sa mga Faith Defender nga nag-ingon nga Nagtudlo usab sila nga Sabado ang igpapahulay sa mga Kristiyanos. Oh, ayan, yan. Okay. Etong anuhin natin na itong sinabi ni Brother Lito Ligtas ng CFD Tagbilaran. Naniniwala ba ang mga SDA na ang Sabado ay Sabat ng mga Kristiyano? Ako bilang former Seventh-day Adventist member, itinuturo nila na ang Kristiyano is under sa Seventh-day Sabbath. Pero kung unawain talaga natin ng mabuti ang Biblia, hindi po totoo na under ang Christian sa 7-day Sabbath. Katunayan, kung babasahin natin yung easy to read version sa Mark chapter 2 verse 28, people were not made to be ruled by the Sabbath. Ano daw? People were not made to be ruled by the Sabbath. Ibig sabihin, hindi under. Teka, ano yung screen ko. Namamatay pa tayong screen ko. Wait lang ha. Ano kayong problema nito? Yeah. Wait lang. Namatay pa tayong screen ko eh. Huwag kang ha, kasi madidistract ako. Okay. So, sinasabi nila, under the tayo pero hindi. Pakita ko na lang yung sinasabi sa Biblia, no? Tingnan niyo. Labas ko yung sinasabi sa Bible. Okay, Mark chapter 2 verse 28. Ito sabi. 27 pala, 27. Okay, ito. 27 to 28. Ang sabi ganito. Then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Pero mga SDA nagtuturo, under tayo sa 7th-day Sabbath. Mali yun. Yan ha, mali yan ha. Hindi tayo under sa 7th-day Sabbath. Si Kristo nga hindi under eh. Bakit siya hindi under? Sabi sa 28, so the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Ibig sabihin, si Kristo ay Panginoon din ng Sabbath. Kung siya ay Panginoon din ng Sabbath, paano mangyari na siya ay under dito? Yan ha. Pinapaunawa ko lang yan sa inyo para madali siyang maunawaan. Baka kasi iba yung iba yung paliwanag, So, balik na tayo doon sa ating video. Ano sabi rito? dili gini pwede nga dili na mo iwali tungod kay mao kini ang pagtulon-an sa Dios nga giwala sa Romano Katoliko. Mali. Sabi niya, hindi daw pwede na hindi nila ipangaral na ang mga Kristiyano ay under sa 7-day Sabbath kasi ito daw ay turo daw ng Diyos. Hindi kailanman naging aral ng Diyos na ang Kristiyano ay maging under sa 7-day Sabbath. Ha? Ang turo sa Biblia, ang inutusan niya mangilin ng Sabat, yung mga Israelita. Basahin natin, Ito. Ating basahin sa Exodo 31 yata yun. Basahin ko lang ha. Exodo 31, 15. Double check ko lang para kung yun ba talagang talata. Exodo 31:15.
Tingnan natin ano. Oh, ayun. Tingnan natin, sabi, gawin ninyo ang mga gawain nyo sa loob ng 6 na araw, pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo, sapagkat banal ang araw na ito para sa akin. Papatayin ang sino mang gagawa sa araw na ito. Kaya kayong mga Israelita, ano daw? Kaya kayong mga Israelita, dapat ninyong sundin magpakailanman ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng Sabat, no? Hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Henerasyon ng ano? Henerasyon ng Pilipino o ng Israelita? Ito ay referring sa henerasyon ng mga Israelita. Kaya nga sila ang kausap eh. Kaya kayong mga Israelita, dapat ninyong sundin. Sinong susunod? Israelita o Pilipino ba yan? Ito talaga si ano? Ano ba ito? Goodness of God daw. Goodness of God. Mali ang unawa mo. Oh. Sabi, ito ang walang hanggang tanda ng walang katapusang kasunduan natin. Oh. Ito ang walang hanggang tanda ng walang katapusang kasunduan natin. Ano? Natin. Sinong natin? Israelita. May Pinoy ba dyan? Tapos sasabihin ng ano? Sasabihin ng sinong kalbo ito? Sasabihin niya na ano na gagawin lang nila kasi ito'y aral ng Panginoon. Aral saan? Sa mga Israelita, hindi naman sa Pilipino. Ha? Dumaan lang sa wall ko. Dumaan lang sa wall ko na ano ko lang, napansin ko lang. Mukha yata ang sarap pag ano eh. Ang sarap bigyang pansin eh, no? No? Ang sarap yata bigyang pansin ng ano niya, ng mga sinasabi niya rito. Hindi kailanman ipinapangaral sa Biblia na ang mga Kristiyano ay under ng 7th-day Sabbath. Bakit? Ito ay tanda sa pagitan ng Panginoon at ng mga Israelita. Ha? Ito ay tanda sa Panginoon at sa mga Israelita. Baka sabihin nila, meron namang hintil na nasama eh. O ano ba yung hintil na yon? Basahin natin sa Exodo 20, versikulo 10. Ano yung hintil na yon? Sabi ganito, pero ay kapitong araw, ang araw ng Sabat ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon ng inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na yon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Naninirahang kasama nila. Pag sinabing naninirahang kasama nila, under sa kanilang authority. At pag under sa kanilang authority, damay. Damay sa pangingili ng araw ng Sabat. Kaso, yung kalbong nagsalita, under ba yun sa Israelita? Ha? Under ba yun sa Israelita? Mukha pa lang, wala na sa Israel eh. Tingnan mo yung background. Background pa lang niya. Yung puno sa likod niya, halatang wala sa Israel yan eh. Oh, so hindi ka magiging under sa kanilang authority. Kung hindi ka magiging under sa kanilang authority, hindi ka under sa 7-day Sabbath, maliban na lang, o OFW ka, tatrabaho ka sa Israel, ang amo mo Israelita, doon ka magiging sakop sa kautusan. Kung hindi ka under doon, hindi ka magiging sakop doon. Pero ito, tandaan niyo, tingnan niyo mga SDA. Kapag hindi nila matindigan ang utos na yan, tatakbo sa ibang utos, sasabihin nila, ibig sabihin mo, pwede ka nang pumatay. Ibig sabihin ba, Pedro Jando, pwede ka nang mangalo niya. Ano? Anong pinagsasabi nito? Sa madaling salita, hindi nila kayang tindigin ang kautosan tungkol sa araw ng Sabat na hindi dinadamay ang ibang utos. Ibig sabihin, napakahina talaga ng argumento.
Ate, ituloy ang kanyang video. Kay iya man gyud na sa Dios ang pagsimba sa adlaw igpapahulay or Sabado. Mali. Yung sinabihan niyan, mga Israelita, hindi tayo damay doon. Moingon man dayon mo nga ay iya ra man na sa mo diwa man tay labot nga mga Kristiyano. Ang pangutanan ako sa imo, kinsa man day ang unang mga Kristiyano? Ayun. Itong tanong na ito, misleading to eh. Misleading to eh. Sino ba ang unang mga Kristiyano? Ang sagot dyan, mga Hudyo. Ibig sabihin ba, magsabado ka na rin? Kung gano'n, magseremonyalo ka na rin. Oh. Eh di ba Hudyo yung inutusan ng seremonyalo? Oh, ba't ang mga SD ayaw gumawa ng seremonyalo? Ma, sasabihin nila, pinako na yan sa krus eh. Saan mo nabasa seremonyalo pinako sa krus? Sige nga. O, meron bang SDA nakikinig ngayon? Bigyan nyo nga ako. Seremonyalo pinako sa krus. Wala. Walang ganon. Ano ba naman to? Tingnan nyo ang mga ang mga taga-Kolosas, hindi nangingilin ng Sabat. O, basahin natin na ang mga Kolosas ang mga taga-Kolosas, hindi nangingilin ng Sabat. Pero sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong padikta. Huwag kayong padikta kung anong gagawin ninyo sa araw ng Sabat. Kasi hindi sila nangingilin ng Sabat. Tingnan ninyo ha, Colossus chapter 2 verse 16, anong sabi dito? So don't let anyone criticize you for what you eat or drink, or for not celebrating. Not celebrating. Ano daw? Not celebrating Jewish holidays and feasts or new moon ceremonies or Sabbats. Tagalogin natin, ano? Huwag ninyong hayaan na kayo ay kanilang i-criticize. Minsan kasi yung term criticize, meaning kasi yan is parang kinukutya ka. Huwag niyong hayaan na kayo'y kutsain nila. Kung ano man ang inyong kainin o inumin, o yung hindi ninyo pangingilin ng mga araw na sa mga Hudyo ay banal. Ano daw? O yung hindi ninyo pangingilin. O, tanong, ang mga Kolosas ba under sa Sabat? Sinabi ba ni Apostol Pablo, para wag kayo nilang i-criticize, magsabat na rin kayo? Sabi ko sa inyo eh, minsan kasi itong mga SD talaga mislead ang mga kaluluwa nito eh. Oh. Tuloy natin. Napansin ko lang, dumaan lang sa wall ko ngayon lang. Matagal na pala itong video na ito. Pero ngayon ko lang napansin. Sana makarating ito sa sa nag-upload nito para ako'y harapin mo. No? Magipagtalakayan ka sa akin sa live. Para makita kung sino talaga ang mas nakakaalam sa Biblia. Alam nyo yung debate namin ni Peter Pindon, hindi na itinuloy ng moderator. Alam nyo kung bakit? Kasi inaaway niya yung moderator tsaka yung timekeeper. Pangalawa, nawalan ng gana ang moderator kasi ginagawa niya ang lahat para huwag maging bias, pero pinalilito ni Pindon na siya ay bias kasi hindi kinakampihan ng desisyon ni Pindon. Talaga namang hindi pwede kampihan si Pindon doon. Nakalain mo Christian Church hindi daw wala doon sa tema, ang tema RCC. May mga taong lumapit sa akin na sabi, "Uy, napanood ko yung debate ni Pindon. Ang bulok talaga ni Pindon." Hindi nakakaunawa kung para saan yung tema. Para saan ba ang tema? Yun ay topic. Yun ang topic na pag-uusapan, yung tema. Kaya nga tema eh. Oh, ibig sabihin ba, hindi kasali sa topic ang Christian Church? Eh, yung RCC Christian Church yun eh. Sabi ni Pindon, hindi daw yun Christian Church para sa kanya. Kung hindi para sa iyo, para sa aming Christian Church yun. Kaya hindi siya out of topic. Kasi hindi naman delikado talaga kapag SDA yung moderator doon.
Peligro talaga pag SDA moderator doon. Dahil sigurado ko kakampihan talaga si Pindon. O may nalalapit na debate namin dalawa ni Pindon uli. Pero this time, dalawa na ang moderator ang kukunin. Isang moderator para kay Pindon at isang moderator para sa akin. Ang gusto ko mag-moderate sa kanya si Japet. Japet ba yun? O si Japet. O yun ang gusto ko sa kanya. Mag-moderate sa kanya. SDA din yun. Yung moderator namin dalawa ni Dan Maasin dati, si Japet. Yun ang gusto kong mag-moderate sa kanya. Para naman hindi bias, pero kung kakampihan niya ang maling desisyon ni Pendon, talagang magiging bias ang moderator. Ramdam naman naman talaga ng moderator yun. Naramdaman nga ng mga viewers kung sino talagang nasa mali doon sa debating yun Kaso, hindi na naituloy kasi ang moderator nawalan ng gana kasi inaaway ni Pendon. Okay, at ituloy itong video na ito. Mga Hudiyo ba o mga Romano Katoliko? Kung imong hatagag pagtagad ang Latina Vulgata nga Ayan, tinan niyo gagamitin niya ngayon ang Latina Vulgata ni Monsignor Manuel Yap. At tingnan niyo kung paano niya babaluktutin ito. Biblia nga hinubad ni Monsignor Yap, kabalo ko nga inyo ning tuhuan kay usa ni kapari man ang Tingnan niyo alam kong ito yung paniniwalaan kasi pari ang gumawa nito. Kaso, ang tanong, maniniwala ka ba? Sana andun na si Goodness of God ito si Goodness of God itong si ano ba talaga pangalan? Ba't ang hilig niyo mga alias? Tuloy natin. naghubad niini. Giingon din sa kalihukan or buhat 11:26, imong makita din nga nagwali silang Apostol Pablo dito sa Antioquia. Ayan. So gagamitin niya ngayon ang 11:26 kung saan nangangaral si na Apostol Pablo doon sa Antioquia. Og sa tibuok tuig mipuyo sila didto sa simbahan og nanudlog bagang katawhan sa ingon nga gianggaan pag-una didto sa Antioquia ang mga tinun-an ug mga Kristiyanos. Yan pakinggan natin kung paano ito babaluktutin ng kalbong ito. Og sa tibuok tuig mipuyo sila didto sa simbahan. Og sa tibuok tuig mipuyo sila didto sa simbahan. Og nanudlog bagang katawhan sa ingon nga gianggaan pag-una didto sa Antioquia ang mga tinun-an ug mga Kristiyanos. So didto sa Antioquia gitawag ni Apostol Pablo ang mga unang mga tinun-an ug mga Kristiyanos. Mali! Mali! Napakamali talaga. Hoy, hindi si Pablo ang nagbigay ng pangalang Kristiyano, hoy! Walang alam tong taong ito. Hindi si Apostol Pablo ang nagbigay ng pangalang Kristiyano, kundi obispo sa Antioquia. Hindi si Apostol Pablo yun. Walang alam. Yan ang problema sa mga Sabadista na ayaw magbasa ng history. Magbabasa man ng history, ang gusto nilang basahin ng history, yung ang author, kritiko, katoliko. Wala talagang alam to. Tuloy natin. Ulitin ko Hindi si Apostol Pablo ang tumawag sa kanilang Kristiyano. Hindi. Ba naman to? Walang alam. Karon atong tan-aon kung Hudiyo ba o Romano Katoliko ang unang mga Kristiyanos. Hoy, tingnan nyo ang idinugtong niya, out of context. Sabi niya, sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano. Ang tanong, ang mga Kristiyano ba? Hudiyo ba? Hudiyo. Si Bishop Evodius of Antioch, the second Bishop of Antioch. Si Bishop Evodius ba is Hudiyo? Si Bishop Ignatius, the third Bishop of Antioch, Hudiyo ba yun? Hoy!
Hoy, hindi mga Hudyo yun. Ano ka ba? Lahat talagang alam to magturo. Delikado. Pag walang alam ang magtuturo, talagang walang laman ng... Tuloy natin. Mga bunga ni sila sa pagpangwali ha. Buha 13, Ano daw? Mga bunga sa pagpangwali. Pagpangwali sa unsa? Tuloy natin. 42 nga to sa 44. Aba, gumamit siya ng gawa 13, 42 sa 43. Pakinggan natin. Ug diha sa ilang paggula, sila mihangyo nga manulti unta kanila sa sunod Sabado ning mga pulunga. Og sa pagbulagay na sa sinaguga daghan sa mga Hudyo og sa mga dumuloong masimbahon nanunod kang Pablo og Bernabe. Ug imong tan-awon, Hudyo og masimbahong mga dumuloong. Wala gi-record dinhi nga mga Romano Katoliko ni. Oy, tingnan ninyo ha. Ito ang bunga ng kawalang alam sa Biblia. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa talatang yan, di pala Apostol Pablo pala, San Lucas pala kasi siya yung writer ng gawa, no? Ang tinutukoy niya yung Judaism! Basahin natin, ano? Ginamit niya gawa 13, 42 na 43. Basahin natin para makita niyo yung Judaism yan. Wala talagang alam tong taong ito. O, pakita ko sa inyo. Iparating niyo sa kanya, kilala niyo tong taong ito. Sabi mo, nirebat ka ni Jando, pakinggan mo. O, ito. Basahin natin. As Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people invited them to come back the next Sabbath. But next Sabbath siya iniimbitan na bumalik and tell them more about these things. After the people had left the meeting, Paul and Barnabas were followed by many Jews and by many Gentiles who had been converted to Judaism. Kaya pala, babalik yun next Saturday kasi Judaism yon. Ang tanong, yung kalbong nagsasalita, Judaism ba yun? Na? Judaism yung nagsasalita? Di naman Judaism to eh. Tingnan mo yung mukha oh. Mukha pa lang, hindi na Hudyo eh. Oo. Judaism yun, tingnan mo. Balikan natin ha. Yung kanyang ginamit talata at ating balikan yung kanyang ginamit talata. Tingnan nyo, balikan natin konti ito. Simbahong mga dumuloong, wala gi-record dinhi nga mga Romano Bernabe. Ug imong tan-awon og sa mga Ayan o, basahin natin na 42-43. Og diha sa ilang paggula, sila mihangyo nga manulti unta kanila sa sunod Sabado. Bakit pababalikin sa sunod Sabado? Kasi ang mga nandun Judaism yun. At tulad, Sabado talaga yung anong pasiba ng Judaism. Hindi naman Kristiyano ang Judaism eh. Tanungin natin si AI para makita ninyo ha. Tanungin natin si AI ha kung Kristiyano ba ang Judaism. Palibasa to talaga SDA wala talaga tong alam. Tanungin natin si AI ha. Is Judaism a Christian religion? Tanungin natin si AI para meron tayong malaman natin kung ang Judaism ba is a Christian religion. Okay. Is Judaism a Christian religion? Tingnan natin. Anong sagot? Tingnan ninyo ha. Pakita ko sa inyo. Ayan. Nagre-reply na si AI. Tanong ko sa kanya. Is Judaism a Christian religion? Sagot. No. Judaism is not a Christian religion. Ano daw? Sabi niya, tingnan mo yung misleading na ginawa ng taong ito. Sabi niya, sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyanos ang mga alagad. Tama, tinawag daw ni Pablo, mali. Tapos, ano sila magsimba doon? Sabado, pababalikin ng mga apostol. Sabado Judaism yan. Tanong, ang Judaism Christian ba? Eto, is Judaism a Christian religion? No, Judaism is not a Christian religion.
Tingnan nyo. Judaism is one of the oldest monotheistic religions and is the religious tradition of the Jewish people. Ano daw? The religious tradition of the Jewish people. It predates Christianity and Islam. Judaism is based on the covenant between God and the patriarch Abraham as outlined in the Hebrew Bible, Tanakh. Nakita ninyo? Ang Judaism ba? Ang Judaism ba ay ano ba Judaism? Christian religion ba? No. Judaism is not a Christian religion. Palibasa kasi itong nasasalita rito, walang alam. Walang alam. Paano ngayon yan? Wala talagang alam. Wala tayong magagawa dyan. O, tuloy natin yung kanyang video. Mulong masimbahon nanunod kang Pablo og Bernabe. Ug imong tan-awon, Hudyo og masimbahong mga dumulong. Wala gi-record dinhi nga mga Romano Katoliko ni. Dapat untaan ni moingon ni sa Apostol Pablo pagkasulat dinhi nga mga Hudyo og mga Romano Katoliko. Pero gingon rin Hoy! Napaka walang alam mo! Ano daw? Dapat sinabi ni Apostol Pablo na ito ay mga Hudyo at Romano Katoliko? Nasisiraan ka na ba ng bait? Kailan nangyari na magkakaisa ang Romano Katoliko at ang Judaism? Wala talagang alam. Sana makarating itong video ko na ito sa kanya at harapin niya ako sa isang bangayan sa live. Let's do it in video call. Kung sino man ang uploader nito, ano? Let's do it in video call. Mag-usap tayo, bro. Ha? Kung gusto mo, Bisaya ako para sa'yo. Pag-usapan natin to. Tingnan natin kung sinong ano dito. Walang alam. Dito pa lang sa sinasabi mo, ang dami mo ng palpak eh. Ha? Tuloy natin. dumulong. Kung natukod mo sa ID 33, kamo untang gisulat dinhi. Pero Mali! Mali na naman! Mali talaga, mali! Sabi niya, kung kayo pa ang tinatag sa 33 AD, dapat kayo sana ang sinulat dito. Utak. Kahit pa 33 AD kami itinatag, hindi kami ang isusulat dyan. Alam mo kung bakit? Judaism na simbahan yan. Wala talagang alam, no? Wala talaga, ala-alam. No? Ala-alam. Tindi. Tuloy. wala man mo gisulat dinhi. So wala pa mo ani. Ay, nako, ano naman? Balbak na naman. Sabi niya, hindi kasi kayo ang isinulat dito. Sa madaling salita, hindi ba kayo existed nito? O, tanungin natin. Ating tanungin si AI, kailan nagsimula ang Roman Catholicism? Na natin ha. AI. Tanungin si AI, kailan nagsimula ang Roman Catholicism? When does the Catholic Church started? Ayan. Tanungin natin na kailan nagsimula ang Roman Catholic Church. The Catholic Church started. Tingnan ninyo. Ano sagot ni AI dito? Ayan, tingnan ninyo. When does the Catholic Church started? The Catholic Church traces its origins to the teachings and ministry of Jesus Christ who lived in the 1st century CE. Oh, akala ko ba wala kami niyan? Pero ang laking tanong kasi diyan sa kanila kasi yung Catholic Church daw hindi daw yun ng Roman Catholic Church. Tanungin natin. Is the Catholic Church, tingnan natin ha,
Is the Catholic Church not the Roman Catholic Church? Tingnan natin anong sagot. Okay, tanungin natin. Is the Catholic Church not the Roman Catholic Church? Anong sagot? Oh. Kaya? Tingnan nyo. Oh, ito, tingnan nyo ha. Is the Catholic Church not the Roman Catholic Church? The terms Catholic Church and Roman Catholic Church are often used interchangeably, but there is a distinction between them. So, there may distinction sa dalawa. Kasi yung isa walang Roman, yung isa merong Roman. The term Catholic Church is a broader, mas malawak, and more inclusive term that refers to the entire worldwide Christian church that recognizes the authority of the Pope and follows the teachings of Jesus Christ. Ano daw? Ano daw yung term Catholic Church? Siya ay tumutukoy sa entire worldwide Christian church that recognizes the authority of the Pope and follows the teachings of Jesus Christ. The word Catholic itself means universal, emphasizing the belief in the church universality and its presence throughout the world. Recognizes the authority of the Pope. Ang tanong, maliban sa Romano Katoliko, meron bang iglesia nasasabing sila daw ay Katoliko, nagre-recognize the authority of the Pope? Ang sagot, wala na. Pati ang mga Sabadista na nagsasabing sila daw ay Iglesia Katolika, hindi man lang nagre-recognize the authority of the Pope. Ba't ba mga SDA napakahilig sa imahinasyon? Ano ba naman to? Kahit na anong gawin sabihin nila, wala talaga silang ating basahin yung karugtong. On the other hand, the term Roman Catholic Church specifically refers to the Western or Latin Rite branch of the Catholic Church. There are various Eastern Catholic churches that are in full communion with the Bishop of Rome, the Pope, but have their own distinct traditions, liturgies, and canonical structures. Examples of Eastern Catholic churches include the Melkite Greek Catholic Church, the Ukrainian Greek Catholic Church, and others. Lahat ng mga ito under sa authority of the Pope. Under sa authority of the Pope. Ang tanong, may bahagi bang SDA dyan? Kasi kiniklaim nila na sila daw ay Catholic Church. Sila daw ay Catholic Church. Tingnan ninyo. Wait lang muna ha. Lumabas di ba dala-dala nyo yung cellphone ko? Wait lang. Balikan ko kayo. Minsan kasi to si Dibayan kasi dala-dala yung cellphone ko Okay, tuloy tayo sa kanyang video. Tingnan nyo ha, ang dami talagang walang alam ng taong ito. Nanunod kang Pablo ug Bernabe nga sa pagpangkigsulti nang gani kanila nga magpadayon diya sa grasya sa Dios. Unsa ning adlaw? Matag Sabado sila nagsimba, dili Domingo. Ay, palpak na naman. Palpak na naman. Saan ka nakakita? Ano pangalan nito? Hindi ko alam Saan ka nakakita, mister? Mister lang, mister. ano lang gusto nyo idugtong ko? Mr. Clean na lang, Mr. Clean. Ano ba naman to? Sige, Mr. Clean. Ito. Okay, Mr. Clean, ito nito ha. Saan ka nakakita ang Judaism nagsimba sa araw ng linggo? Wala talaga. Sa video na ito, nakikita ko na hindi tinuruan ng tama ang taong ito.
Ha? Sa nakikita ko sa video na ito, hindi tinuruan ng tama ang taong ito, kawawa naman. Wawa talaga, wawa. Tuloy. Oo, pagka 44. Og sa sunod nga Sabado, hapit ang tibuok syudad miadto sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Imagine, tibuok syudad niadto na to sa adlaw Sabado. Hinubad ni sa pare, dili ni sa Adventista. Yes! Yan ay hinubad ng pare. Yan ay isinali ng pare at alam ng pare na Judaism yan. Ano ka ba? Hindi mo, ikaw nagbabasa, hindi mo alam. Ikaw mismo nagbabasa, hindi mo alam. Ano ba naman to? Ang malas mo naman. Binabasa mo na, hindi mo pa naintindihan. Ay nako, ambot sa imo. Ay, tuloy natin. Kami, igo lang minisunod dinhi sa maong gistorya. Inyo man ning gi-claim nga Hoy, igo lang mong nisunod. Igo lang kayong sumunod. Bakit? Kailan nangyari ng SDA is connected to the Judaism? Sinungaling ka. Kung kayo'y sumusunod sa Judaism, dapat sana hanggang na si ceremonial law pa rin kayo. Kaso nga lang, isang bahagi lang ng ceremonial law ang kanilang patuloy na ginagawa ngayon. Alam nyo kung anong ceremonial law yon? Basahin natin, ano? Anong ceremonial law ang patuloy nilang ginagawa sa ngayon? Ating basahin sa Levitico 11. Tignan ninyo, ha? Ano? Ito lang yung ceremonial na nanatili sa kanila eh. Levitico 11, 1 hanggang 8. Basahin natin, ano? Tignan ninyo. Then the Lord said to Moses and Aaron, give the following instruction to the Israelites. The animals you may use for food. Include that those that have completely divided hooves and chew the cud. You may not, however, eat the animals named here because they either have split hooves or chew the cud, but not both. The camel may not be eaten, for though it chews the cud, it does not have split hooves. Ito, patuloy itong ginagawa ng mga SDA ngayon doon sa Saudi Arabia. Sa Pilipinas, walang camel dito. Ang camel lang dito, sigarilyo. Okay. The same is true of the rock badger. 6. And the hare. So they also may never be eaten. Ito, patuloy itong ginagawa ng mga SDA ngayon. 7. And the pig may not be eaten. For though it has split hooves, it does not chew the cud. You may not eat the meat of these animals or touch their dead bodies. They are ceremonially unclean for you. Tanong. They are ceremonially unclean for you. Bahagi ba ng ceremonial law? Ang sagot ay yes. Pag sinabi ng SDA na hindi bahagi ng ceremonial law ang dietary law, walang alam yan sa Biblia. Maraming SDA lang sasabi, hindi bahagi ng ceremonial law ang tungkol sa pagkain. Kung ganon, ba't ka marurimihan pag kumain ka? At para hindi ka marumihan, huwag kang kumain. Wawa naman, no? Wawa talaga. Tuloy natin ang kanyang video. Tignan niyo ang video nito. mo ang nag-compile sa Bible. Pero ngano wala man yun isunda nga pagtulunan. Ano? Kami ang nag-compile ng Bible, pero bakit na di namin sinusunod yun? Ito ang sagot. Kahit kami ang nag-compile ng Bible, alam namin na Judaism, ba't kami susunod? Oh. Meron ka ba nito? Meron ka ba nito? Kayo, nagbabasa kayo. Ba't niyo susunod yung ceremonial, oh?
Kami ang nag-compile. Ibig sabihin na, pati Judaism, susundin namin Judaism. Eh kayo nga, yun yung gumawa ng ceremonial law eh. Ay nako. Ewan ko na lang sa Sabadistang ito. Walang alam. Titira-tira ka sa video ni Lito Ligtas. Wala ka naman palang alam. Ay, ito ituloy. Oh, baka sabihin nyo, si Jandog, pikon na pikon. Hindi. Ang tawag doon, voice acting! Oh. Tuloy natin. Pero kabalo ko, nga inyong gisunod, si Father Ignatius Sargion. Kung tanaw nimo ang Wikipedia, si Father Ignatius ang nagpasiugda sa pagsimba sa adlawng Domingo. Ala. Tinan mo tawag ito. Sabi niya, ang sinusunod na lang ay si Father Ignatius. Si Bishop Ignatius of Antioch. Sabi niya, si Father Ignatius na nagpasimula doon na magsimba sa araw ng linggo. Siya ba? Pakita ko sa inyo, walang alam sa Biblia ang taong ito. Ating basahin sa Mateo 28:9 kung sino ang unang nagsimba sa araw ng linggo. Tingnan ninyo ha, wala talagang alam to sa Biblia itong taong to eh. Mateo 28:1, sabi dito, makaraan ang araw ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Tingnan ninyo ha, linggo sila pumunta. Pagsilip nila sa libingan, walang laman doon. At may nagpakitang anghel, sinabi, makikipagkita si Jesus sa kanyang mga alagad sa Galilea. Umalis yung mga babae, umuwi. Sa kanilang daan pa uwi, ano nangyari? 9. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Anong araw to? Ha? Anong araw ito? Araw ng linggo, hindi ng Sabado. Tanong, anong ginawa nila? Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa, at sinamba siya. Tanong, sino ang nagpasimula na magsimba sa araw ng linggo? Itong galing sa libingan. Tanong, nandyan ba si Bishop Ignatius of Antioch? Ang sagot, wala. Talagang walang alam, ano? Ngayon, tapos niyan, ano nangyari kasunod? 16. Sabi 16, pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Anong araw yan? Linggo. Sino ang unang sumamba sa araw ng linggo? Yung mga babae. Sino kasunod? Mga alagad. Sabihin niya si Father Ignatius daw. Baka sabihin nyo na hindi yan araw ng linggo. Ating basahin, no? Sa Acts chapter 20 verse 7. Tingnan ninyo ano sabi rito. We met on Sunday. Ulitin ko. We met on Sunday to worship. Nakita nyo? Nakita nyo? Ano sabi ni Pablo? We met on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. Ang tanong, ang Sabadista, kailan mo celebrate ng Master Supper? Araw ng Sabado. Badjat talaga, no? Badjat talaga. Sobra talaga badjat. Grabe.
Nag-enjoy talaga ako na banatan ng video ng taong ito. No? Sarap banatan, ano? Sarap talaga banatan. Oh, ating ituloy. Ang dami niyang dinaldal. Wala namang mga alam. Okay. Let's proceed. Pero ang early Christians, nagsimba sila sa adlawng igpapahulay or adlawng Sabado, mao ang ikapitong adlaw sa simana. Mao na Mali! Mali na naman! Ang early Christian daw! Nagsimba sa Sabado, kapitong adlaw si man nagapatakara yung kanyang istorya. Napatakara yung kanyang istorya. Takara ang istorya. Ano? Anong pinagsasabi mo? Ang mga early Christian? Sigurado ka? Tanungin natin ang ang sinasabi sa early Christian, okay? Silipin natin talaga to, wala talagang alam talaga ito. Okay, mabigyan na lang natin. Eto tayo sa ano ang sinabi ng early Christian nang nagsulat si Bishop Ignatius sa letter to Smyrna. Ang Magnesian pala, Magnesian. Pakita ko sa inyo ano nandito. Tingnan nyo ha. If therefore those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Ano ang sabi ni Mr. Clean? Sabi ni Mr. Clean, lahat daw ng mga early Christian Sabbath keeper. Saan mo kinuha yung reference mo? Reference ba na kayo rin lang ang gumawa? Tingnan mo ito. Letter ng obispo sa iglesia ng Kristiyano sa Antioquia. Sabi niya, ang mga Kristiyano have come to the possession of a new hope. No longer observing the Sabbath. Sabihin mo, Sabbath keeper. Tindi mo rin ah. No longer nga no longer. Straight to the point. Yun talaga. No longer nga no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Ebidensya yan. Hindi ko alam pangalan niya eh. Tawagin ko na lang siya Mr. Clean. No? Ayaw ko siyang tawaging goodness of God kasi hindi niya pangalan. Pangalawa, hindi bagay sa kanya. Straight to the point. So, tuloy natin. nga mobalik ta sa pagtulunan sa unang mga Kristiyanos kay mauna ang pagtulunan sa Dios. Taka ka mo nagstorya. Sarap talaga na beltahan dami niyang mali talaga. Hoy, hindi turo sa mga Kristiyanos na mangilin ng Sabat. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa mga taga Colosas, don't let anyone criticize you for what you eat or for what you drink or for not celebrating. Ano daw? For not celebrating the Jewish holiday. Iba naman to. Oh, talaga, marami mong palpak.
Tuloy pa natin. Konti na lang. Konting-konti na lang. Dili taan ang binuhat lamang sa tao. Ningon si Ginoong Hesus sa Mateo Oh, teka. Ano sabi niya? Huwag tayo sa imbento, gawa-gawa lang ng tao, hindi ba? Tanungin natin ang Biblia. Ano ba ang gawa-gawa lang ng tao? Kolosas yata yun eh. Kolosas 2:21. Double check ko lang nakalimutan ko na talata pero try lang natin Kolosas 2:21. Anong nakalagay doon? 2:21 ng Kolosas. Tingnan ninyo ha. At simulan sa 20. Namatay na kayo nakasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod? Ano daw? Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin yon. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao. Teka, balikan. Huwag hawak nito. Huwag titikim yan. Sinong nagtuturo ng ganyan? Hindi ba itong mga sabadistang ito? Ha? Huwag gagalawin yan. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng unggoy. Tingnan ninyo ha. Mga turo niya. Argumentum contra factum non valet. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Tuloy natin. Tingnan nyo, daming mali no. Ribat-ribat ka, daming walang balpak. Iya naman tayo niyan. Ribat-ribat ka, daming palpak. Kakaya yun! Tuloy natin. Si 8 ngadto sa 9, kining mga tawhana nagpasidlungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ayan, teka. Alamin natin to. Yun nyo gumamit siya ng Mateo 15, 8 hanggang 9. Tingnan niyo. Gusto ko mapasin ninyo ito sino ang tinutukoy dito ni... Tingnan nyo gusto ko makita ninyo ito. Gusto kong makita ninyo ang kabaluktutang ginawa ng sabadistang ito. Sa talatang yan. Sabi dyan, kini mo ay inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Diyos. Sinong kausap ni Kristo dyan? Mga Hudyo. Mga Israelita. Sanod. Aron inyong kaugalingong pagtulunan mo ay matuman. Mga tigpakaaron ingnon. Husto gayod ang giingon sa Diyos pinaagi kang Isayas mahitungod kaninyo. Sinong kaninyo? Romano Katoliko? Yan ay kinuha sa aklat ni Isayas. Tingnan natin, napakita ko sa inyo para makita ninyo Dami talagang palpak O, tingnan ninyo pakita ko sa inyo. Tingnan ninyo, makita ninyo na walang alam sa Biblia itong si Mr. Clean na ito. Ating buksan dito sa bukas tayo. Maayong balita Biblia online. Tingnan niya Tingnan natin.
Okay, read! Ating buksan yung ano niya, ginamit niya Mateo. Tingnan niyo, walang alam sa Biblia itong taong ito, ha? Mateo 15, 8 hanggang 9. Tingnan niyo, ha? Meron siya kinuha rito, ito. Saan kinuha ito? Isaias 29:13. Ating basahin ng Isaias 29:13. Tingnan niyo, ha? Ating basahin ng Isaias 29:13 kung sino tinutukoy. Walang alam tong taong ito eh. Hindi marunong mag-aral ng Biblia eh. Nagliligaw pa eh. Isaias 29:13. Tingnan natin. Yan, 13 tayo ha, 13. Ito. Ito ang sinabi sa 13. 29:13. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, pero ang puso nila ay malayo sa akin. At ang pagsamba nila sa akin ay ayon lamang sa tuntunin ng tao. Ating simulan dito kung sino tutukoy rito, ha? Sinabi ng Panginoon, nakakaawa ang Jerusalem. Ang lungsod na tinitirhan ni David. Sige, ipagdiwang ng lungsod na ito ang kanyang mga pista bawat taon. Pero lulusobin ko ito at mag-iiyakan at mananagoy ang kanyang mga mamamayan. Para sa akin, ang buong lungsod ay magiging parang altar na puno ng dugo. Kukubkubin ko ang lungsod ng Jerusalem. Paliligiran ko ito ng toring panalakay at patatambakan ng lupa sa gilid ng mga pader para maakyat ito. Mawawasak ito at magiging parang multo na tumatawag mula sa ilalim ng lupa na ang tinig ay nakakapangilabot. Pero darating ang araw na ang marami niyang kaaway ay magiging parang alikabok o ipa na tatangayin ng hangin. Bigla itong mangyayari sa kanila. Ang Jerusalem ay alalahanin ko at ako ang Panginoong makapangyarihan ay darating na may kulog, lindol, ingay, buhawi, bagyo at ang liliyab na apoy. Mawawalang parang panaginip ang maraming bansang sumasalakay sa Jerusalem at gumigiba ng mga pader nito. Ang katulad nila ay taong nananaginip na kumakain pero nang magising ay gutom pa rin. O katulad ng taong nananaginip na umiinom pero nang magising ay uhaw pa rin. Kayong mga taga-Huda, magpakatanga kayo at magpakabulag. Maglasing kayo at magpasuray-suray. Pero hindi dahil sa alak, sapagkat pinatulog kayo ng Panginoon ng mahimbing. Tinakpan niya ang inyong mga ulo at ang mga mata na walang iba kundi ang inyong mga propeta. Para sa inyo, ang lahat ng ipinahayag na ito sa inyo ay parang aklat na nakasara. Kapag ipinabasa mo sa taong marunong bumasa, sasabihin niya, hindi ko yan mabasa dahil nakasara. At kapag ipinabasa mo sa hindi marunong bumasa, sasabihin niya, hindi ako marunong bumasa. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Pero ang puso nila ay malayo sa akin at ang pagsamba nila sa akin ay ayon lamang sa tuntunin ng tao. Kaya muli akong gagawa ng sunod-sunod na kababalaghan sa mga taong ito. Sino? Sino mga taong yan? Mga taga-Huda. Taga-Huda. Ano ang tawag mo sa mga taong taga-Huda? Ha? Huda. Hudiyo yan. Urbida. Urbida. Hoy, Mr. Clean. Yung mga taga-Huda, Hudiyo yan. Sila yung kinakausap dyan sa Mateo 15:8 hanggang 9. Ba't mo dinamay ang Romano Katoliko dyan? Pinakita mo talaga na wala kang alam. Straight to the point. No? Pinakita mo lang. Talagang wala kang alam sa Biblia. Sige, resbakan mo ko kung kaya mo. Ha? Mr. Clint, tinan mo. Sige. Ilabas mo yung ano mo, yung mga pangangatwiran mo. Rebatin mo lahat ng katwiran ko kung kakayanin mo. Oh. Gagabi-gabi talata, hindi naman naintindihan.
O, tuloy natin. Kinsay nagtudlo sa pagsimba sa unang adlaw sa simana? Si Father Ignatius. Hoy, taga-Huda ang tinutukoy doon. Kaya nga sabi ni Kristo tama ang sinasabi ni Isaias tungkol sa inyo. Sinong inyo? Romano Katoliko? Si Father Ignacio sinasabi, totoo ang sinasabi ni Isaias tungkol sa inyo. Hoy! Si Kristo pag nagturo, hindi yan out of context. Ba't ka out of context? Talaga. Mga Sabadista talaga walang alam. Nagamit-gamit ng Biblia, hindi naman ang unawaan. Sarap, no? Sarap talaga, sarap. O, tuloy na. O, may Sabadista kakampi ba dyan? Sabihin nyo lang. O, kampihan nyo ito kung kaya nyo. Tuloy natin. Unya gipalig-on pa gyud na ni Constantino. Tingnan ninyo gagamitin niya si Constantino. Si Constantino naman nagdeklara ng Sunday sa throughout the Roman Empire in line. Ano daw? In line with the teaching of the church. Pag sinabing in line, alin sunod? Sino na una? Di yung Christian church. Nay, nako, ewan ko na lang sa'yo. Ewan ko na lang sa'yo. O, tuloy natin. Ang link sa Wikipedia ako ning ibutang sa ubos para inyo gining mabasa. Magtuon ta sa Biblia igsuon para dili ta masaag sa pagtulunan sa Dios. Kay sayang ang atong pagsimba-simba. Unya magdala pa gyud ta og halad. Unya dili day dawaton sa Dios ang atong pagsimba kay hinimo ra sa tao. Munang kami nga mga Seventh-day Adventist, dili gid namo ni iundang og wali ang adlaw igpapahulay o adlaw Sabado kay iya gini sa Dios nga pagtulunan. Unta hatagan nimo ni sa pagkigsusi aron ikaw. O nya, gisusi man ako. Nakita man ako nga dagang karsayok niya. Musukol ka na ako. O sige. Sukli ko na ko kung kaya ni mo ko suklan. O gisusi na ako mo mga istorya. Dagang buslot. Sukol ka na ako. Sulti lang kay mag-schedule tang duha. Kung musukol ka na ako. Pero sana Tagalog. Hoy mga Sabadista, matutunan mo kayo mag-Tagalog. Si Peter Pindol, pinagbibigyan ko lang yun Alam nyo, mula sa grade 1. Teka, tanungin ko lang Hey Michael, I want to ask you a question. In grade 1, did your teacher teaching you about Filipino? Oh, tinuturo na sa grade 1 ng Pilipino. Kalong, turuan mo sa grade 1 ng Pilipino? Oh, grade 1 mo, tuturuan na ng Pilipino. Ilang taon ka na ba, hindi ka marunong mag-Tagalog? Ano ba naman yan? Oh, tingnan niyo, grade 1, tinuturuan ng grade 1 ng mag-Tagalog, mag-Pilipino, tapos kayo hindi niyo karunong mag-Pilipino. Oh, sige, tuloy natin. Sab, aron ikaw usab makabaton ini ng kamatuoran. Anong kamaturan? Daming palpa kamaturan. Lelang mo. Ang daming palpa kamaturan sa mata mo. Straight to the point. Hindi kamaturan, dami ko nakitang butas Tuloy pa natin. Ginoo magpanalangin kanimo. O, tapos na. Matapos na ang kanyang mga sinasabi at base sa aking nakita
lahat. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.